Matapos ang lahat, matatapos na rin ito. Murmur, murmur, gising ka na, murmur. Nasaan tayo dito? Nahihimbing ka na, sinisigaw na kita ng matagal na. Medyo tuyo ang aking dalang manto. Di ba dala mo ang atsara, kunin mo nga para sa akin. Ah! Ah! Anak na babae, nagmamadaling magbalik sa buhay, ha? Tumakbo ka agad pag nahawakan mo ang nanay ko. Kaluluwa na maikli ang buhay. Isang banayad na amoy ng prutas. Batay sa mga sintomas na kanina. Matagal nang nag-aaral ng medisina. Nangyayari na naman ang occupational disease. Naisip mo ng sobra. Ha! Haha. Nakatungo ako pabalik noong 1975. Bumalik ako sa mahigit 50 taon na ang nakalipas. Nakalipat ako sa buhay ng isang batang babae na kapareho ko ng pangalan. Kayo na ba? Hindi pa tapos ang pag-ihi ko dito. Gamitin mo pa ba? Pasensya na, kaibigan. Kakatapos lang kumain ng hindi masustansyang pagkain kaya medyo nasusuka ako. Ikaw, maliit na salot, nakatama pa at nagtatakas pa rin. Ang daming kalokohan. Ikaw na maliit na salot, nang masagasaan ang nanay ko, nagtatangkang tumakbo pa rin. Ate, ang sama naman ng sinabi nyo. Hindi sinasadyang ginawa ng batang babae yon. Anong pakialam mo? Huwag mong sabihin na yun ang sinungaling na maliit na puta na yun. Sa murang edad, para ng isang batang babae na walang muwang. Sa isang iglap lang, nakipag-ugnayan na siya sa lalaki para tumulong sa kanya. Bakit ang swerte ko ang hina-hina? Nasagasaan ng isang walang pakundangang maliit na bastos ang aking likod bahagi. Asawa ko, bakit ka umalis ng sobrang aga? Ay naku, ang aking likod. Sigurong hindi sapat ang 10 piso. Kailangan mong ibigay sa akin ang 20 yuan. Ang sweldo ko nitong isang buwan ay nasa 20 hanggang 30 lang. 10 piso agad ang binibigay. Tingnan mo, bata pa ako at mahina ang balat ko. Malaki ang nakukuha sa panloloko. Ate, ang seryoso ng iyong sugat. Kasalanan ko ito. Ako ay mananagot hanggang sa dulo. Ang batang babae na ito talaga ay madaling lokohin. Huwag ka nang mag-20, ibigay mo na lang ang 18. Hindi mahalaga ang pera ng nanay. Ang mahalaga ay mapagaling ang iyong likod. Noong nakaraan, natutunan ko ang tunay na damdamin mula sa isang nakapalayang doktor. Magbibigay ako sa iyo ng ilang tinik. Saan ka makakakita ng acupuncture gamit ang ganitong klase ng karayom? Pupunta na lang ako sa ospital mag-isa. Palagi akong pinupuri ng aking master. Sabi nilang ang aking pagtuturo ay parang paghabi ng bulaklak. Pinayuhan pa niya ako. Huwag mong sasabihin sa iba na siya ang aking guro. Siguradong ang sinasabi ng master ay mahusay na magtahi ako. Malapit na siyang mahigitan siya. Ang tanga mong anak talaga namang maipagmamalaki siya. Huwag na, huwag na. Ate, huwag po kayong matakot. Magaling ako sa teknolohiya. Hindi ka tatamaan sa iyong mahahalagang punto. Ikaw, walang hiya at walang puso na maliit na masasamang anak, gusto akong pumatay. Tiya, nagsisinungaling ka ng may dugo sa bibig. Tingnan mo, hindi ba't mas maganda na ang itsura niya ngayon? Anong ingay niyo dyan? Bakit ikaw na naman? Kakatapos lang nating mag-usap tungkol sa amoy, naningil ka na ng 5 yuan. Ang panlilin lang sa tao ay labag sa batas. Kung magpatuloy ka pa, tatawagan ko si Ginoong Cheng para pumasok sa kulungan. Ang damdamin ay isang paulit-ulit na salarin. Kumusta po, konduktor? Nasugatan din ang braso ko. Hindi ko nahihiligin pa ng higit sa 10 yuan para sa gamot. Huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari sa braso mo, hindi naman gaano kalaki. Ate, pakisuyo, itong maliit na walang hiya. Ang walang hiya na ama ni Xiao Chang ay nanlilin lang sa nanay ko. Kahit nasa harap ko pa rin silang manghimasok. Baka magpunta tayo sa ospital pagkatapos ng susunod na istasyon para magpasuri. Hindi sapat ang isa 0 pirasong piraso para sa jump wire na naputol.
Ipaliwanag ng malinaw sa pulis ang tungkol sa 3 karwahe. Yung batang babae at matanda talaga walang pera. Pakiawa mo naman ako. Bumili ka ng pampawala ng pamamaga gamit ang 5 mao. Lola, pampawala ng pamamaga, 1 mao lang ang kailangan. Baka ganito na lang. Tara tayo sa ospital para magpa-check up. Kung hindi ito naputol, magbibigay ka lang sa akin ng 1 sentimo para sa gamot pangpawala ng pamamaga. Kung maputol sana, magastos man o hindi, basta ibigay mo kung magkano ang kailangan. Tungkol din sa nangyari kanina, kailangan pa rin tulungan si Sin Comrade na linawin ito. Paano kung talaga namin kayo nagkamali? Sinasabi mo na nga, di ba? Salamat po, inay. Conductor Comrade, sandali lang po kayo. Kaibigan, ilagay mo na ang pera. Ang aming trabaho ay maglingkod sa mga tao. Hindi kailanman kukunin ang kahit 1 piraso ng pera mula sa masa. Kaibigan, nagkakamali ka. Paano kung magtatangka na gamitin ang pera para bigyang kahulugan ang iyong banal na tungkulin? Gusto ko sanang ipasa sa inyo ang 5 yuan na ito. Ibabalik ko sa kasama sa 2 kwarto sa tabi. Hindi ito maliit na halaga. Hindi madaling makalabas sa bahay. Kapatid, hindi niya akalain na ganoon kataas ang iyong kamulatan. Sa ngalan niya, nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat po. Kung hindi kayo nagsalita kanina, hindi namin malalaman. Walang anuman. Isang maliit na tulong lang. Paano naman si Muranan na ganito? Napakaswerte ko at kumita ng 5 yuan sa kabuuan. Helgrad, ang bait-bait mo talaga bilang guro. Kaninang nakakabahala talaga ako. Talaga ba? Bakit hindi ka tumulong sa akin kanina? Tingnan mo sinasabi mo. Magkakaibigan tayo simula pagkabata. Isa lang, mahina lang talaga ang dila ko. Naman niyang binuhusan ulit ang matanda. Sa halip na makatulong, naging sagabal pa ako sa iyo noong nakaraan. Huwag mo akong sisihin, di ba? Ako ay parang ilang tao. Nanonood lang naman ako ng kasiyahan kanina habang nanonood ng usapan. Nakakatuwa talaga ang panonood. Ngayon ay nagsisinungaling na nag-aalala sa kanila. Sino ang nagsasabi ng hindi totoo at peke? Sino ang nagsabing siya na talaga? Huwag nang magsalita pa, Hong Ying. Tama ka, kayo rin ay mga kabataang nagpunta sa probinsya bilang mga revolusyonaryong kabataan. Ang pangalan ko ay Zhu Shumin. Sa tabi si Shen Hongying. Krui Chuyang, galing kami sa Sushay. Ang pangalan ko ay Chumuran. Saan kayo pupunta sa pila sa buong lungsod? Sa Red Flag Commune ng probinsya ng Xuanzhua. Ang swerte ko rin, pupunta rin ako sa Red Flag Commune. Si Jian Chanfen ay taga Yuecheng. Kagawad Chen Muran. Talaga bang magaling ka sa medisina? Ang galing tingnan. Muran, kailan ka natutong mag-akupunktura? Bakit hindi ko alam na lumaki tayo magkasama mula pagkabata? Hindi ka siguro naglalaro lang ng sarkastiko at nanloloko, ano? Moran, sobra ka nang nakakadismaya. Ang ganitong gawain ay nakakahiyang gawin. Bilang kaibigan mo, kailangan kong pigilan ka. Ngayon, pumunta ka na at humingi ng tawad sa lola na yun. Ibabalik ang 5 yuan. Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ako marunong mag-acupuncture? Gaano kakalakas o kahina? Hindi alam ng iba na hindi ko pa alam. Huwag ka nang magmatigas. Parin akong naaalala ang 2 palapag ng dormitory ng mga empleyado. Yung lola ni Zhang na nakatira dito. Sundan ko lang siya sa pag-aaral ng acupuncture. Lola ni Zhang Chanhua. Isa lang siyang probinsyanang babae. Paano ka makakagawa ng acupuncture kung hindi ka man lang marunong magbasa ng malaking letra? At saka, kahit alam mo pa rin, bakit mo kailangang turuan ka? Kaya nga, salamat din sa'yo. Huwag mong kalimutan, ha? 2 taon na ang nakalipas, tahimik mong inaya ang iyong madrasta. Biniling bagong bisikleta para maglibot. Nabangga si Lola Zhang. Sa huli, pilit mong pinilit na ako ang magbintang para sa'yo. Sasabihin niya na kung malaman ng iyong madrasta, hindi ka tatantanan hanggang mapatay ka niya. Minsan ay nagpakumbaba ako at ako ang nagdala nito. Lola Zhang hindi makalakad mula nang mabulunan siya. Araw-araw akong pumupunta sa bahay niya para alagaan siya. Inalagaan ko siya ng 3 buwan ng tuloy-tuloy. Ano nang nangyayari dito? Ano ang ibig sabihin ng paghila sa'yo? Kahit na malinaw na ikaw ang kusang loob na nagsakripisyo para sa akin. Bakit pa pag-uusapan ang mga nangyari ilang taon na ang nakalipas? Huwag magpalipat ng usapan. Dati nang nasa baryo si Lola Zhang ay isang tagapagbuntis. Bakit nakakapagtaka kung marunong mag-acupuncture? Tunay na si Nana Zhang mula pa noong unang araw. Nakita nila ang laro naming dalawa.
Iyong tanga na dalaga lang talaga ang orihinal na babae. Hindi kailanman naniwala kayong lahat sa kanya. Lahat yan ay sinabi mo mismo. Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Anong ginagawa mo? Ito ang ako point na niiguan. Ginagamit upang maibsan ang pagkahilo at pagsusuka. Pagpapabuti ng pagtulog. Ito ang akupunktur sa 4 divine brain points. Para mapahusay ang memorya. Pampawala ng sakit ng ulo. Pampakalma at tulungan matulog ng mahimbing. Ito ay ang akupoint na baihui na ginagamit para maibsan ang sakit ng ulo at insomnia. Pagtataas ng enerhiya ng yang. Mayroon ka pa bang ibang tanong, bakit mo ako tinutuso? Sino ang nakakaalam kung tama ka o hindi? Tama ang sinabi ng babaeng ito. Talagang ang galing naman nito. Sino ka naman ulit? Sinasabi mo lang na tama, tama na. Bakit ganito kausap ang babaeng katulad mo? Ito ay si Dr. Son, isang manggagamot sa Shukangtang sa Beijing. Maraming mga pangunahing leader sa lungsod ng Jing ang nagpapatingin sa aking guro. Ganito ang simpleng paggamot gamit ang acupuncture. Hindi pwedeng magkamali ang aking guro. Dr. Son ng Shukangtang. Sabi nila, kahit kalahating taon pa ang hinihintay, hindi pa rin makakakuha ng appointment. Dr. Son, pakitignan po ang luma kong braso. Maganda ang iyong paraan, batang babae. Mali rin ang pagpili mo ng mga puntos ng akupunktura. Pero kailangan pa rin maging maingat. Huwag basta-basta gumamit ng ibang karayom. Magandang palitan para sa acupuncture ang pin. Nagsalita si Ginoong Sun. Hindi na ako ulitin ito sa susunod. Salamat po sa iyong tapat na salita, sir. Mayroon ka pa bang mga tanong tungkol sa sinasabi ko? Saan ka na napunta habang tahimik kang nagsasalita? Magkaibigan tayo. Hindi naniniwala. Natatakot lang ako na magkamali ka. Para sa ikabubuti mo rin naman. Kung ganito ang sabi ni Dr. Son. Kaya naman, nakakaaliw na ako. Hindi ka man lang lumabas para tumulong nang may problema ako. Ngayon ay naayos na ang problema. Sa halip ay nagsalita ka pa ng mga walang kwentang bagay. Tunay kang tunay na mabuting kaibigan. Kumusta, Komyunadong Chen Molen? Ang galing mo talaga. Mahirap bang matutunan ang acupuncture? Okay lang din, ang importante ay may pasensya at pagiging maingat. Mahal niya siya. Mahal niya siya. Hindi siya mahal niya. Bakit palagi nakatitig yung batang babae sa dibdib ko? Kakausap ko lang ang konduktor. Aabot ng alas 7 ng umaga bukas papunta sa lalawigan ng Xuanzhou. May natitirang 10 oras pa. Dumating na ang aking espasyo. Ako rin ay nagsisisi. Walang kahit anong pagkain. Ngayon, nakakatawa na ba ito? Ha? Parang isang middle-aged man na nakalimutan na ang lahat. Dith. Ayos ka lang ba? Wala naman, baka masyadong tuyo ang pandesal mo. May dala akong ilang meat sauce, gusto mong tikman. Ayoko na, ayos lang ako. Dala ko marami. Yung meat sauce na luto ng nanay ko ay talaga namang espesyal. Subukan mo nga. Sobrang sarap talaga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim ako ng ganitong kasarap na sarsa ng karne. Kung nagustuhan mo, ayos lang. Sinasabi lagi ng nanay ko na, kapag naaalala ang bahay, siya ang gumagawa ng meat sauce. Kapag busog na, hindi na masakit ang pakiramdam sa puso. Paano pa kung hindi niya ako papansinin ng ganito? Siguradong hindi nila napansin na nagising na ako. Isa lang naman yun na sarsa ng karne. Hindi naman siguro masarap. Kung ayaw mong kumain, huwag na. Tingnan natin lahat. Si Chumuran ay matipid. Si Shen Hongyun ay hindi siguro. Mga pasahero, mag-ingat po kayo.
Malapit nang dumating ang tren sa Xuanzhou Station. Mangyaring mag-ingat at dalhin ng maayos ang inyong mga gamit. 120 yuan ang pangtulong sa pag-uwi sa probinsya at pambili ng sariling pera. 10 piso ay ang lihim na ipinasok ni Lola na red envelope. Ang paboritong tiket ni nanay ay nakuha niya mula sa sasakyan bago siya umalis. Sigurado akong nagkagulo na sa bahay ngayon. Sa wakas narating na tayo. Akala ko dito ay masaya at maayos. Walang kahit isang mataas na gusali. Nandito pa lang tayo. Ang tunay na probinsya ay nasa grupo ng mga manggagawa na pupuntahan natin. Sige na, huwag nang magsalita, magtipon na tayo. Sa wakas narating na tayo. Kumusta? Ako ang tagapag-alaga ng Red Flag Commune. Ako si Yufulay. Susunod, ako na ang magdadala sa inyo. Sa sandaling ito, sasakay muna tayo ng sasakyan. Pumunta tayo sa bayan para kumain ng tanghalian. Magpapadala ulit tayo ng traktora para sunduin ang lahat at dalhin sa kooperatiba. Magkakasama tayong magkasya. Be invited to sit down and place your luggage in the corner of the carriage. Sa susunod na istasyon, Red Flag Commune High School, Zidao Brigade. Nakarating na. Mabilis. Tutulungan kita. Mag-ingat ka. Sila ay sina Zhang Tang, Li Jiawan, ang mga leader ng 4 na koponan sa Xiaogang Village, Gaozuangzi. Maghihintay tayo na maayos ang grupo. Sundin niyo ang inyong mga kapitan pabalik. Ano ang ginagawa mo? Bakit may isa na namang tao sa aming baryo ngayon? Hindi ba natin napag-usapan na hatiin ito sa 6? Bakit nadagdagan pa? Kuya Gao, wala akong magagawa tungkol dito. Kung paano nila inaayos sa taas, ganun din ang ating susundin. Bukod pa rito, ang pinakamalaki sa Gaozuangzi na pangkat. Mas makatwiran din naman na may dagdag pang tao. Pero alam namin na matagal nang hindi nakasya sa dormitory. 6 na tao na ang nagsisiksikan hanggang sa hindi na kaya. Walang lugar na matutuluyan ang 7 tao. Kuya Gao, subukan mo namang maghanap ng paraan para malagpasan ito. Ito ang utos mula sa itaas. Kailangan nating makumpleto ito. Sige na nga. Nakuha na ang mga bagay. Ingat ka. Bakit ka nagagalit ah? Wala nang magagawa sa plano noong nakaraan. Mas marami ang ipinadala ngayong taon kaysa sa mga nakaraang taon, di ba? Paano natin ayusin kung hindi nakasya ang bahay sa baryo natin? Paano pa natin maayos? Magtiis na lang muna tayo. Pwede pa nating paalisin sila pabalik. Mayroon pa akong isang lumang bahay sa tabi ng kulungan ng baka. Ayusin mo na para may matirhan. Basta magbigay ng 2 pera lang. Sabi ni Xing Shasheng. Babalikan kita at tatanungin kung mayroong gustong tumulong. Magtira na tayo dito sa susunod at dalhin na natin ito. Talagang mahirap din ang kondisyon na ito. Kubo sa gilid ng bakod na gawa sa luwad. Si Liu Beijuan mula sa syudad ng Shibangcheng. May bagong dating na. Pumarito at kunin mo na. Malugod namin kayong tinatanggap. Magpahinga lang tayo ng maayos. Magkakasama tayong magtutulungan. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito ng babae. Mamaya kukunin ko ang 50 kilo ng pagkain sa opisina ng grupo. Bawiin ang 6 ng tag-init. Unang pumasok para mag-ayos. Sa panig ng lalaki na kabataan sa pangkat, pwede pa rin magkasya ng konti. May 5 tao na sa malaking kama sa bahay ng babaeng nakatapos sa siyentipikong trabaho. Kung magpapasok pa ng 4, hindi nakasya. Walang pondo ang baryo para magdagdag ng mga kwarto. Sa tabi ng kura ng baka sa kanang bahagi ng hilaga ng ngayon. Sa bahay ni Chan Shengshu ay may isang bakanting lupa na bahay na gawa sa tapunan. Basta magbigay ng kaunting pera para makuha ito. Maglipat at tumira sa bahay sa gilid ng baka. Sobrang layo naman yan. Walang magagawa dito. Ang ibinigay sa atin ng team ay sobra na talaga. Ganito kalaki ang malaking tulugan. Paano magkakasya ang daming tao dito? Ang dami-daming tao na nagsisiksikan sa isang kama. Mahirap pa ngang makatulog ng maayos. Ayaw maganda ang kalagayan. Mag-isip ka na lang mag-isa kung paano titira sa ibang lugar. Kung mas mapagkakatiwalaan ka lang, ganito ang mga kondisyon. Paano ka nakikipag-usap ng ganyan? Bakit? Nagreklamo lang kami ng kaunti. Anong problema? Yung lumang bahay na gawa sa adobe sa tabi ng kulungan ay kakaiba at masama ang pakiramdam. Lahat ay naging pagkakataon ko. Ayos lang si Huang Ying.
Mas lalong mainit ang pagtulog sa gitna ng ganitong tradisyonal na kama sa taglamig. Sa pinakalabas na bahagi mas malamig pa rin. Gawin nating sa gitna ang higaan. Senorita, paano mo nalaman iyon? Yan ang narinig ko sa iba. Magmadali na tayong maglatag ng kama. Kailangan ko pang pumunta para kunin ang pagkain mamaya. Ay, Moran. Halika na. Nakapwesto na ako sa magandang lugar na mas maluwag pa sa tabi. Maginhawa ang pagtulog. Sa tabi ay swak na swak sa akin. Lumabas sa silid sa gabi. Walang makakakita kay Yuzen. Bawat isa ay may isang butas, 28 lahat. Kung maraming gamit, maghanap ka na lang ng karpintero para gumawa ng kahon. Magandang aklat na formal. Baka maghanap na lang tayo ng matitirahan sa labas. Sabi ba ng leader ng grupo na may isang bahay na gawa sa tapunan sa kanluran ng nayon? Huwag muna nating pabilisin ito. Punta na tayo sa opisina ng pangkat para kunin ang pagkain. May makina sa loob ng bahay na iyon. Kailangan pa nating magtanong-tanong. 20 kilo ng hindi pinong bigas at 20 kilo ng hindi pinong harina. Magbawas ng 1 libra ng palay. Permahan. Dalhin ang 50 libra ng spring breeze at ibalik ang pamaypay. Nakakamatay na, Moran. Magkasama tayong maglalakad. Shuming, magpahinga muna kayo. Ibinabalik ko ang mga pagkain. Babalikan ko si Hongin para kunin ang 2 pakete, genen. Salamat sa iyong magandang paglalakbay sa ibang bansa. Halos mapagod na ako. Anong nangyayari, kasama? Kailangan ko bang tulungan ka? Salamat, Comrade Shai. Kapatid na Stone, huwag kang pabor sa isa lang. Ako rin ay isang bagong babae na kasamahan. Bakit hindi ka pa nagsusulong na tulungan ako? Lahat tutulungan, lahat tutulungan. Una akong tutulungan ang iyong kasamahan na ibalik siya. Muling tutulungan kita. Salamat sa pagtulong, Compistone. Sasamahan kita magbuhat. Sinasabi na ni Comrade Shi na tutulungan niya ako sa pagdadala. Ganito na lang si Chu Zaking ay ayos na rin. Kung hindi, madilim na ang langit pagbalik ko. Pwedeng pakikuha mo naman ang kaunti nito. Nakalagay na ang bahay sa kanluran ng nayon. Ilagay mo na yan. Kami-kami na karaniwang nagsasama-sama sa isang grupo. Araw-araw nagpapalit-palit ng pagkuha ng tubig, paghuhukay ng kahoy, at pagluluto. Pwede rin kayong sumali sa grupo namin. Pwede rin mag-isa ka lang. Ngayon gabi, nakain na tayo. Muna kayong gumawa muna ng ilang bagay. Ginamot sa sariling taniman at nilutong mag-isa. Salamat, Liu Qin. Hindi pa 8:00 ng gabi. Kahit ang pag-ikot ng katawan ay mahirap. Hindi ko na maalala kung kailan ako pumasok sa espasyo. Parang pareho lang ang pamagat ng librong ito sa kasalukuyang kalagayan ko. Pangalan ni Zhou Shuming. Ang mga tao ay pareho lang. Ang pangunahing tao ay siya talaga iyon. Iha kay Zhou Shuming ang kanyang pag-akyat sa tuktok ng buhay. Nagbibigay ng espasyo at mga pabor na kakayahan. Ang kababaang loob ng isang ina na pumanaw ng maaga para sa kanyang anak na babae. Zhou Shuming, akala ko ang iniisip mo habang sinusundan ako ay ito pala.
Ganito pala talaga ang espasyo na ito. Ayon sa orihinal na takbo ng pangyayari, dapat sana akong mamatay sa tren na iyon. Si Zhou Shumin ang kumuha ng singsing. Simula noon, isang pag-akyat pabalik sa tuktok. Umabot sa tuktok ng buhay. Pero sa kasalukuyang buhay na ito, kaya pa bang maging maayos si Zhou Shumin? Kumusta ang buhay mo ngayon? Sa tren, ito ay nagpapakita na palagi nilang nakatutok sa aking dibdib. Nalaman na hanap niya pala ang singsing na ito. At tungkol pa rin kay Kapitan. Hindi naman sinabi na kailangan ng 6 na panyo. Bakit 7 ang dumating? Pinagbuti ko ang buhay ng orihinal na pangunahing tauhan hanggang dito. Nagawa ko ng magkabog ang mundong ito. Sa setting ng nobela, hindi talaga ako daring lumabas. Pero dahil naipit ko na ang aking gintong daliri, kaya hindi na pwedeng tumira sa bahay ko na ito. Huwag kayong mag-alala, sabi ng kapitan. Yung bagong dating, mag-adjust muna ng 2 araw. Huwag magmadaling pumasok sa bukid. Gusto kong pumunta sa kooperatiba para mamili. Maghintay tayo sa dulo ng nayon sa timog para sa karwaheng may bagong gatas na papasok sa bayan. Kung huli ka na, wala nang maupuan. Shuming, sasama kaming pumunta. Matagal na akong naghahanap ng gatas na may galactose. Ngayon talaga kailangan kong bumili ng 1 lata. Sa mga nakaraang araw, walang tubig sa pagkain. Pupunta tayo sa state-owned restaurant ngayong tanghali para mag-enjoy. Talaga namang ikaw ay isang matakaw na pusa. Nagmamalaki na. Katatapos lang dumating, nagpakasaya at naghintay dito ng 2 taon. Kailangan pag-isipan muna bawat candy. Magpahinga muna tayo sandali at pumunta na rin tayo sa bus station para mamili. Ang pangunahing tao ay mas gugustuhin pang maghirap siya kaysa magdusa ang iba. Siksu Island ay hanggang ngayon ay patuloy na nagsusubaybay at nakakatuklas. Ulit-ulit siyang nagkukunwaring walang pera. Nagdala ng maraming gamit kasama ang orihinal na may-ari. Dapat kong alalahanin ng malinaw ang utang na ito. Sige na. Pero kapag naglabas na ako ng pera para bumili ng bagay, tandaan mong bayaran mo muna ang 3.80 na utang mo sa akin. Wala na akong pera. Di ba sinabi mong hindi ka kailangang magbayad agad ng pera na iyon? Walang pera pang bayad. May pera ka pa bang ipambili sa kooperatiba? Chumoran, anong nangyayari sa'yo? Hindi naman ito pera, ilang piso lang. Matagal na nating pagkakaibigan. Bakit ang hina mong makipagkaibigan? Magalang ka. Kaya pwede mo na bang ibalik ang pera sa akin ngayon? Bakit biglang naging sobrang mapagmatsyag ka na, tahimik lang? Hindi ka dati ganyan. Hindi ba tayo pinakamagkaibigan? Hindi ka nagmamalasakit sa maliliit na bagay. Kaya pwede mo na bang ibalik ang pera sa akin ngayon? Para sa'yo, ilang piso lang naman. Anong meron, ang galing-galing mo naman. Shumuran, talaga namang nagkamali ako sa'yo. Kulangan na lang ng 8 sentimo sa'yo. Sapat na ba yan? Ang pangunahing babae na papasok sa baryo bukas. Kailangan makakuha ng magandang pwesto. Uy, bago pa man nagsimula, handa nang kumain ng masarap. Naghihintay na makisama sa buhay na ito. Walang sinuman ang gagaya sa sobrang karangyaan na ito. Kayo ang mga bagong dating nakabataang nakipamuhay dito. Tama nga. Kami ay mga bagong dating. Ang ganda talaga ng kutis niya. Mukhang hindi ka nagpunta dito para maghirap. Makinis at maputi ang balat. Kakaiba talaga tayo sa mga taga na yon. Bakit ang taga ni Uncle Chunching ngayon? Pinatawag ako ng kapitan ng grupo para magdala ng ilang sako ng bigas sa imbakan. Nagkaroon ng pagkaantala. Umupo ka na ng maayos, aalis na tayo. Bawat tao 2 sentimo para sa pamasahe. Sa paligid ng 2 ng hapon, uwi na sila pabalik. Sino ang huli maglakad na pabalik mag-isa? Kumusta? Paano binibilang ang mga binhing ito? Sumama sa kanya, puro pagtitig lang ang iniibig sa nakaraan. Paano binibenta ang mga uri ng tela na ito, kaibigan? Paano binibenta ang mga klase ng tela na ito, kaibigan? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo?
Walang edukasyon, probinsyong tao. Tinanong na kita kanina. Hindi ka nakikinig sa akin. Akala ko may problema ang tainga mo. Kaya mas malakas ang boses ko. Sino ang bulag ang tainga mo? Sino ang hindi makarinig? Siya ang nagsasabi niyan. Dito ang lugar kung saan nagbebenta at bumibili. Hindi ito lugar para maghabi ng sweater. Kung sa tingin mo hindi mo kayang gawin ang trabahong ito, umalis ka na at mag-ayos ng sweater sa bahay. May mga tao na gustong gawin ang trabahong ito. Huwag lagi mong sinasabi na taga-probinsya ang mga tao. Sa internet, binibilang ang 3 henerasyon. Sino ang mangangahas na sabihin na walang magsasaka sa kanilang pamilya? Matagal nang sinabi ng dakilang lider na, ang uring manggagawa at uring magsasaka ay magkaibigan. Ang ganitong gawain ay para nang sinisira ang ugnayan ng mga klase. Ikaw. Si Chen Gesia, nakatakas sa pagiging asawa ng isang deputy director. Hindi na talaga binibigyang pansin ang tao. Sa wakas na pag-usapan din ang isyong ito ngayon. Magpakatino tayo lahat. Huwag kang mainis dahil lang sa maliliit na bagay na ito. Kababayan na ito, anong klaseng tela ang nais mong bilhin? Papasok ako para tulungan kang ipakilala ang sarili. Kailangan mong magpanggap na mabuting tao dito. Ganyang taga-probinsya. Wala nang karapatang pumunta dito para mamili. Kami mga taga-Bukirin. Bakit ka mawalan ng karapatang bumili sa kooperatiba? Ngayon lahat ay nagsasabi na pantay-pantay. Bakit ka nangangatwira na minamaliit mo ang mga taga-probinsya? Ang pagkain at gulay na kinakain mo ay itinatanim ng mga taong mula sa probinsya. Kung wala ang mga taga-probinsya, matagal ka nang nagutom. Bakit mo minamaliit ang mga taong mula sa probinsya? Tama nga, kasama. Kapatid na sales clerk, bilang isang opisyal ng bansa, kung kaya mong sabihin ang ganitong salita, kahit na hindi ko nalang pansinin ang nangyari ngayon, hindi matatanggap ng masang magsasaka ang ganitong kalakaran. Mas maganda kung tawagan mo na lang ang leader para ayusin ito. Sa taong ito, buhay pa rin salamat sa mahusay na unit. Talagang nakakainis ang taong ito na laging nagdadala ng gulo sa akin. Magpakatatag kayo at huwag mag-alala. Ako ang punong boss na si Kei Gokyang. Ang bagay na ito ngayon, ito ay isang pagkakamali sa trabaho ng aming boss. Masisiguro na haharapin ng seryoso ang insidente ng boss. Bilang isang empleyado ng boss, paano mo masabi ang ganitong salita? Ang ganitong pahayag, hindi lang ito lumalabag sa aming mga alituntunin sa trabaho. Mas lalo pang pagmamaliit sa mga magsasaka. Hindi respeto ng sapat. Kapatid na ito, ang nangyari ngayon ay isang pagkakamali sa aming trabaho. Kami ay magpapataw ng mahigpit na parusa. Sisiguraduhin na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Ang bagay na ito ni Director K ay hindi lamang tungkol sa akin bilang individual. Mas malaki ang kaugnayan sa mas maraming magsasakang kasamahan. Sana ay ang salisladi na ito. Kaya nitong taos pusong humingi ng paumanhin sa lahat ng naroroon ng mga magsasaka. Bakit hindi ka pa agad humihingi ng tawad? Pasensya na. Kapatid na ito, anong sinabi mo kanina? Mukhang hindi rin naintindihan ng ibang mga customer. Ang linaw ng pagkakasabi mo. Paano namin maririnig? Pasensya na po sa inyong lahat. Ako ang nagsabi ng hindi maingat at nakasakit ng salita. Mula ngayon, magpapakita ako ng tamang pag-uugali. Mas mahusay na maglingkod sa mga tao. Sana magawa mo ang iyong sinabi. Sumama ka sa akin. Kapatid, gusto mong bumili ng tela, ano ba? Ano ang gagawin mo? Balak kong gumawa ng isang peres ng cotton na damit. Ang paggawa ng damit na pambutas ay pwedeng gamitin ang ganitong malambot na cotton fabric. Forma o per chai plus fabric ticket. Kung gagawin mo, tiyak na kakayanin mo. Kaya pa makagawa pa ng 2 peres ng sapatos na panlabas. Maganda itong maputlang pula. Talagang bagay ito sa mga batang babae gaya mo na maliit ang katawan. Bigyan mo ako ng 10 talampakan. May ilang piraso ng tela na may depekto sa aming imbakan. Kahit na may kaunting maliit na problema. Pero hindi ito nakakaapekto. Sandali kitulungan kita. Huwag mong pagtawanan. Hindi ito maganda. Baka magdulot ito sa iyo ng problema. Walang problema, sasabihin ko lang sa direktor mamaya. Kung malaman niya na para sa iyo ito, tiyak na walang magiging problema. Salamat sa iyo, kaibigan. Walang need magpakamaganda, girl. Sapat na tawagin mo akong Ate Wang. Huwag mag-atubiling lumapit sa akin kung kailangan mo sa susunod. Huwag kang mag-alala. Magbili ka ng asin, okay, Ate Wang. Tawagin mo na lang akong Chumuran. Pwede mo akong tawaging Moran. Sige, ayos na. Moran, mag-ingat ka. Ayos lang ito, mukhang ayos naman. Yesu
Matagal na akong hindi nakakain ng karne. Kapatid, isang serving ng adobong baboy at isang serving ng ginisang atay ng baboy. Isang malaking mangkok ng kanin. Magpapadala pa tayo ng 10 pork bun at 10 dumpling na nakapak na. Sandali lang, ate. Malasang ngunit hindi nakakaumay. Tamang-tama ang alat at tamis. Matamis na parang natutunaw sa bibig. Kaibigan, tumigil ang relo ko. Pwede mo ba akong tulungan check ang oras? Ito ay bagong modelo ng relos mula sa Sigul. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klase sa kooperatiba. Nga, noong nakaraan, pumunta ang pinsan ko sa nurse para sa trabaho. Dinala pa niya para sa akin. Hindi ko na itinatago na babae ako. Malapit nang ikasal ang aking pamangkin sa loob ng 2 buwan. Palagi gustong bumili si Mrs. ng isang Sigul na relo para sa kanya bilang regalo. Ang kasal ni Xiaoxi ay either walang stock o puro panglalaki lang ang meron. Napalungkot talaga ang aking biyenan dahil dito. Pwede bang pasabihin sa iyong pinsan na pumunta siya sa susunod? Tumulong ang nurse sa amin. Sama-sama. Walang problema sa pera at tiket. Mas mahal pa ayos na rin. Sabi ng pinsan ko. Huwag magdala ng problema sa iba. Anak, tulungan mo na lang ang ate mo. Hinding-hindi namin ito sasabihin sa iba. Araw-araw umiiyak ang pamangkin ko sa bahay. Wala na akong gana maghanda para sa kasal. Sige na, ang kasal ay isang mahalagang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Maraming salamat talaga sa'yo, girl. Ang pangalan ko ay Li Fenfang. Sapat na kung tatawagan mo akong Ate Fang. Ako si Chumuran. Tawagin mo na lang akong Moxian, Felicia. Ay, patawarin, tanong ko lang ng walang pake. Gaano kalaki ang tsansa sa panig ng pinsan mo? Huwag mong sabihin na pagkatapos nito ay magpapirma na ako sa aking hipag. Kung sakaling may masyadong problema dito, bahala na ang deposito sa kamatis. Kung mangyari man ang anumang problema, pagdating ng panahon, ibibigay ko sa iyo ang relo ko. Tahimik ka lang, ang ganda mo talaga. Kumpere mo, si Li Fenfang na ang nakasama ko. 1 buwan ang lumipas, babalik ako sa restaurant para hanapin si Tita Fang. Matamis at malakas ang lasa. Pumasok sa puso at isipan. Lahat ng pagod sa katawan ay nawala na. Alaynan. Parang ang espasyo na ito ay nakikinig lang sa salita ng pangunahing babae. Kung hindi ka susunod sa akin, hindi tayo magtatagumpay. Kailangan palang magbuntis para magalit. Ngayon, kailangan ko nang magkaisa tulad ng pangunahing babae at magtrabaho ng husto. Ha! Sa labas, 3 minuto pa lang ang nakalipas. Alaynan. Ganito ang itsura. Parang bumalik ako sa high school. Yung mga physics na nakakapagpabahala sa akin. Bahala na, hindi naman kailangang madaliin ang bagay na ito. Opo, Tio Chansheng. Nabili na namin tapos na. Tito Chansheng, hindi ka pa kumakain, di ba? Nasa pampublikong kainan ako. Nagdala ako ng pandesal para mapawi ang gutom mo. Wag na, wag na. Ikaw na lang ang kumain yan sa sarili mo. Kuya Chansheng, kunin mo na lang ito. Busog na ako, para lang sa inyo ang dala ko. Pag nakikita ko kayo ay nakakaramdam ako ng espesyal na pakikiramay. Parang sa aking lolo. Huwag ka nang mag-atubiling makipag-usap sa akin. Ang malaking apo ay nagsasabi pa kaninang umaga na gusto niyang kumain ng pansit at pandesal. Ang matandang lalaki na kalahati na ang katawan ay nakalibing na. Kainin mo ito para saktan siya. Sabi ni Chansheng na narinig niya mula kay kapitan ng grupo. May isang bahay kang nakatayo sa baryo na walang nakatira. Gusto mo rin bang lumipat at manirahan dito? Pagpasok mo lang sa dorm ay 1 kwarto lang.
Masyadong maraming tao ang nakatira. Sa gabi, kahit ang pag-ikot sa pagtulog ay nakakapagod na. Hindi angkop sa iyo ang bahay na yon. Tio Carl, hindi ako masyadong mahilig sa mga palamuti. Basta't may matirahan, kahit na nasa liblib ang bahay. Sa baryo, siya ang pinakabihira. May kagubatan pa sa likod na hindi angkop para sa mga batang babae na manirahan. At Karsheng ay walang problema. Mas gusto ko ang tahimik at payapa. Hindi rin siya natatakot sa tapang niya, hindi rin bagay iyon. Ano ba ang meron sa motor ng bahay na ito? Hahaha, ang mga tao sa syudad talaga ay mayaman. Bumibili ng kahit ano. Moran, umuwi ka na maaga. May pork bun ako, gusto mong tikman. Salamat, nakain ko na. Naku, nakalimutan kong bilhin ang aklat tungkol sa termos. Magmadali nang bumalik sa bus station. Kakarating ko lang bumili kanina. Ito na ang huling para sa pagbebenta. Anong gagawin natin ngayon? Mula pagkabata ay hindi maganda ang tiyan ko. Inutusan ako ng nanay ko na kailangang uminom ako ng mainit na tubig. Walang problema. Unahin mong gamitin ang sa akin, bibili na lang kapag may stock na ulit. Talaga, maraming salamat, Mengran. Katatapos lang nating sabihin na mahigpit ang pera ko at kailangan kong humiram sa akin. Lahat ito binili gamit ang pera ko. Moran, ano ang mga binili mo na? Mukhang hindi maliit ang gastos sa isang malaking bag na ito. Lahat ay mga maliliit na bagay lang. Hindi mahalaga. Ano-ano ba ang mga bagay na ito? Pakita nga sa akin din. Mokran, kailan ka naging ganito kabigay sa paggastos? Hindi ka naman nangungupit ng pera sa bahay, di ba? Ay naku, mukhang magkakaroon na naman ng malaking gulo. Sixo Island lang ang gustong-gusto gawin ang ganitong bagay, di ba? Hindi ka pa naman nakakalayo sa pagnanakaw ng pera sa bahay para bumili ng merienda. Kinain ka na sinuntok ng tatay mo. Bakit ako mismo ganito ang pagkatao ko? Akala mo lahat ng tao katulad mo. Ay naku, kakasabi lang na sinisisi mo ang iba sa pagnanakaw ng pera. Nalaman ko na ako pala yung may hindi malinis na kamay. Anong sinasabi mong kalokohan? Kailan ko ba nanakawin ang pera sa bahay? Kahit na hindi ka gusto ng mga magulang mo. Never give you pocket money to use. Saan ka nakakuha ng pera para bumili ng ganito karaming bagay? Bumili ka pa ng relo. Yung maliit mong subsidy ay hindi sapat talaga. Siguradong ninakaw mo ito. Sinasabi mo ito ah. Ito ay regalo mula sa bahay ng aking dating friend. Impossible, I have never seen it before. No, inilalabas noon dahil natatakot akong maabala ng ilang tao. May ilang tao. Lagi at lagi lang nakabantay sa maliit na bagay ng iba. Kailangan ko pa bang mag-ingat ng ganito? Sino ang nang-intriga sa mga bagay mo? Sabihin mo ng malinaw sa akin. Sino pa kaya? Ikaw na. Kung meron kang ebidensyang nagpapakita na ninakaw ko ang pera ko, magpa-blotter ka sa pulis at hulihin ako. Kung wala kang ebidensya, ayusin mo ang bibig mong sira. Ang mapanirang bintang ay labag din sa batas. Saktong gamitin mo ang planong ito para tuluyang guluhin siya. Para hindi na kailangang mag-alala pa sa pagpapanatili ng buhay ng orihinal na may-ari sa hinaharap. Magpanggap kang walang malay sa harap niya. Ako si Chu, hindi ako isang puting lotus. Siguro may sakit ang taong ito. Ang panlasa ng kaibigan ng pangunahing guro ay talagang mahirap unawain. Lumayo ka na sa kanya para hindi ka mahawa. Mag-ingat ka. Iyan, kunin mo na. Ayusin natin ang paghahati-hati sa trabaho ng pagkuha ng tubig. Kayong mga lalaki, mag-ambagan na lang kayo sa paghahati-hati ng trabaho. Paano naming mga babae ang makakahakot ng tubig? Bakit hindi mo naman binawasan ang paggamit mo kapag ginagamit mo ito? Kapag nagtatrabaho, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Hindi ko naman sinabing pumili ka, bakit ka nagmamadali? Gusto ko nang magbuhat ng tubig. Lesbiana hindi kulang sa braso o binti katulad ng mga lalaki. Bakit hindi pwedeng magdala ng tubig? Bakit palagi kang nakikipagtalo sa akin? Sige na, wag na kayong mag-aaway. Maghintay tayo hanggang sa pagbabalik nila Uzi matapos ang katapusan ng termino. Magplano tayo ng schedule para sa paghahati-hati. Maghihintay muna tayo hanggang sa pagbabalik ni Lolo sa katapusan ng shift para mag-ayos. Una akong pupunta para magkuha ng ilang balde ng tubig. Jen Chunfen, sasamahan kita. Sige, sasama na rin ako. Mataray o hindi. Kailangan ko ring makita. Hindi kailangan kumain ng marami ng mga bagay. Sa huli ay kailangang lumipat din. Ang lasa na ito noong bata pa ako.
Laging kinukuha ni Lola ang isang maliit na pakete mula sa bulsa at ipinapasa sa akin. Kung alam ko lang nasasakay ako ng bus, dapat bumili na ako ng peach pastry. Dati rin siyang may masarap na pagkain, binibigay ko lang ng ilang piraso. Ang hina mo naman. Dahil lang sa ilang salita, nagtatampo na siya ng ganito. Moran, pwede mo ba akong turuan kung paano magpasindi ng apoy? Nakalimutan ko na naman. Sige, perfect. Naghanda na rin akong magpakulo ng mainit na tubig. Sige, lagyan natin sa termos at sabay tayong magpapainit. Ngayon tiyak na hindi ko makakalimutan. Kayo'y nagluluto. Walang nilagang tubig. Sister Meijin, magluto ka na. Aalagaan ko ang kawali para sa iyo. Yung nasira kong taon noong simula ng taon, talagang hindi ko mapigilang palitan. Malapit nang pumasok ang taglamig. Babalikan ko at gagawa ako ng isang listahan ng schedule. Ayusin ang paghihiwa ng kahoy at paglilinis ng sabay. Sige, tutulungan kitang magluto ng apoy. Sabi ni Big Sister Maxine kahapon, ang pangulo ng grupo. May isang bakanting bahay sa bahay ni Chen Shengshu na pwedeng pagtuluyan. Gusto mong lumipat at manirahan mag-isa. Masikip sa loob dahil sobrang dami ng tao. Simula pagkabata, sanay na akong tumira mag-isa. Siksikan sa isang bahay kagabi hindi makatulog. Gusto ko rin mag-move. Yung bahay ni Chansheng at ni Shuja. Hindi ito masyadong angkop para sa inyo. Magtiis ka pa muna. Ang kapitan ay nagsabi na makakagawa na sila ng bagong bahay sa susunod na taon. Mukhang may problema ba ang bahay ni Ate Mijuan? Bakit tuwing sinasabi niyo ang tungkol sa bahay na iyon? Lahat ay parang gustong magsalita pero hindi makapagsalita. Nga, baka naman talaga may problema. Yung bahay na yun ay may namatay ng tao. Sa panahong ito, naninirahan sa lumang bahay na higit sa 10 taon. Kahit anong bahay, ilang tao na ang namatay. Bakit? Kayo bawat isa ay parang pumasok sa isang malamig na mundo. Kung mamatay ng normal, wala na sigurong problema. Pero hindi siya ganon. Yung bahay dati ay tinitirhan ni Kuya Chansheng. Lahat sa baryo ay tawag sa kanya. Springview Book. Noong oras, pumasok kami sa loob ng bakuran. Nakita namin na puno ng dugo ang buong lupa. May isang nakabaling na braso rin. At kasama ang isang ulo na puno ng dugo at laman. May isang mangingisdang nakatira sa nayon na dati ng manghuli. Tinitingnan ang mga sugat sa mukha ni Uncle Chan Wang. Sinasabi si Uncle Chan Wang. Pinatay ng isang mabangis na hayop. Ang natitirang katawan ay malamang na inihila palayo. Kaya't mas mainam na huwag na kayong mangloko. Matagal na akong immune sa mga eksenang may dugo sa kwarto. Bukod pa rito, dati akong doktor. Ayaw nang lumapit ng mga tao sa baryo. Sa kabaligtaran, mas naging madali para sa akin ang paggawa ng mga bagay ng walang istorbo. Talagang may mga mababangis na hayop at may espasyo pa. Pinili ko na ang bahay na ito. Tahimik lang siya. Balak mo pa bang magrenta ng bahay sa Chuansheng Shujia, ha? Moran. Talagang aalis ka na para manirahan sa bahay ng Chuansheng Shu. Baka hindi ligtas ang isang batang babae tulad mo na manirahan doon. Baka samahan na lang kita. Maaari pa kitang alagaan kapag dumating ang panahon. Ang tapang mo talaga. Pwede ka pang tumira sa lugar kung saan maraming tao ang namatay ng brutal. Walang dapat ikatakot. Simula bata pa lang ako, mahilig na akong maging tahimik. Masaya akong mag-isa. Pero, di ba may nagsabi kanina na sasama siya sa'yo sa pagtira? Kung may kasama ka, hindi ka na matatakot. Sa tingin ko maganda ang pagtira sa dati kong dormitory bago pa man. Ang dami-daming tao, ang saya-saya. Tahimik akong nag-isip ng sandali. Mas pinili kong hindi na makipagkita sa iyo para mag-usap. May mali. Ang nilalaman sa libro ay iba sa nakita ko dati. Nawala na lahat, talaga nawawala na lahat. Si Zhou Shumin ay nakahiga sa kama. Hindi ko maintindihan. Ano ang lihim na tago sa likod ni Chumuran? Ang pangunahing layunin niya ngayon ay kung paano siya mapapalapit sa kanya. Magkaroon ng magandang impresyon. Nagpasya siyang pumunta sa paligid malapit sa bahay niya bukas. Ay,
Description nito. Ito ang tunay na nasa isip ni Chao Shumin sa sandaling ito. Ang librong ito ay naging isang buhay na diary ng pangunahing babae. Ang script ay nabago. Kaya maaaring hindi ako ang hindi magiging tao na magsusulat ng bagong katapusan. Bukas ng umaga, sa likod na bundok, mangungulekta ng mga kahoy para gumawa ng estruktura. Maghanap ulit ng si Chansheng para pag-usapan ang pagpapaupa ng bahay. Bukas ng madaling araw, pumunta agad kay Chansheng para pag-usapan ang tungkol sa paupahan. Ganitong uri ng sama-samang pamumuhay sa malaking kama. Ayaw ko na talaga ng kahit isang araw pa. Ay naku! Ano ba naman iyan, ano ang ginagawa mo? Ginagawa niyang sinasadya para manakot ang mga bagong kabataan na nagtatrabaho dito. Talagang walang edukasyon. Ang aga-aga pa lang nakakaabala na kayo ng tahimik na tao. Bago umalis, napansin kong si Kichuyang ay hindi mahilig makipag-usap. Akala ko siya ay isang malamig na Diyos ng buhay. Sa ngayon, mukhang ganito na ang kalagayan. Malinaw na isang mahiyain na maliit na tuta. Sa kalaunan, parang naging pilay siya para mailigtas ang pangunahing babae. Ang kanyang ugali ay lalong naging mapanirang puso. Sa huli, nakipag-away sa pangunahing lalaki. Iniligtas ng pangunahing lalaki sa kulungan. Hindi ko balak na makialam sa mga karma ng mga taong ito ng basta-basta. Lalo na sa mga komplikasyon sa damdamin. Iwasan kung maaari. Kaya pala ayaw lumapit ng mga tao sa baryo dito. Sa itsura pa lang, para na itong isang haunted house. Malinis ang hangin sa bundok, amoy ng putik at mga halaman. Hinahaplos ng hangin ang paligid. Dinampot ang bakas ng daga na naiwan sa unang bahagi ng taglagas. Iniwasan ang mga gulo at kaguluhan ng mga klasikong bagay. Pakiramdam ko'y sobrang magaan at malaya. Anak, anong nangyari sa'yo? Masakit ang pagkagat ng ahas sa aking paa. Paano ka nangahas na hulihin ang ahas, batang maliit? Masarap ang karne ng ahas. Gusto kong dalhin ito para sa ate ko kumain. Mga batang nasa panahon ngayon, mature na nakakaawa ang pakiramdam. Huwag kang matakot, ate ay mabait. May mas masakit pa ba? Ah! Ala, Aba. Walang problema, hindi natatakot sa pagtanda. Sabihin mo sa ate mo. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Meng Ziking. Ngayong taon ay 4 na taong gulang na ako. Hindi ako dito para maglibang, nandito ako para maghukay ng mga wild na gulay. Nasaan ang mga magulang mo? Namatay na ang mga magulang ko. Ako at ang aking ate ay nakatira sa bahay ng tiyo. Hindi ka ba gutom o hindi? Kapag gutom ka, sabihin mong gutom ka. Huwag kang magsinungaling, maliit na bata. Sabi ni ate na hindi pwedeng basta-basta humingi ng bagay sa mga estranghero. Ang galing mong manindigan sa prinsipyo. Ang pangalan ko ay Chu mo, tawagin mo akong Ate Chu. Ngayon magkaibigan na tayo.
Ang kaibigan ay hindi iba pang tao na kaibigan. Talaga ba, hindi pa ako nagkaroon ng kaibigan kailanman? Ikaw ang una kong kaibigan. Siyempre, Tutu. Kain na bago dumating ang malaking puting lobo at agawin ka nito. Gusto kong dalhin ito para kay ate na kumain, pwede ba? Ibibigay ko ang buwan, ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo. Sister Chu, ikaw ba ay isang engkanto mula sa langit? Bakit mo nasabi iyon? Sister, sabi nila ang mga engkanto ay maganda at nakakagawa pa ng masasarap na pagkain. Binibigyan mo pa ako ng pagkain habang ginagamot mo ako. Hindi ako isang diwata. Ako ay isang demonyo mula sa Black Mountain na nanloloko ng mga bata para umuwi at kainin sila. Kuya, ang ganda-ganda mo, hindi ka naman isang demonyo mula sa Black Mountain. Ha 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 ha. Hindi pa gumagaling ang mga binti mo. Kung mag-isa kang maglalakad, malamang na ikaw ay maging bingi rin. Kaya, kapatid na si Chu, siguraduhin mong maayos ang pagbuhat mo sa akin. Kung hindi, talagang magiging pipi ako. Kuya, nakakapagod bang bitbit mo ako? Hindi ka pagod, maliit na tulad mo. Ang matandang demonyo sa Black Mountain ay kayang kumain ng 3 ng isang upuan lang. Yung pakiramdam ba ay ganito kapag niyayakap ka ni nanay? Itago mo ng maayos para hindi makita ng iba. Kuya Chochi, maikita pa ba kita uli? Siyempre, ako ang naunang kabataan na dumating dito sa baryo. Dito na lahat ng oras. Kung may kailangan, hanapin mo ako sa tindahan ng mga kabataang nagpunta sa probinsya. Sa mga kabute at wild na gulay sa Muksan, marami ang mailaso. Kilala mo lahat ng mga ito, pangkaraniwan lang naman. Huwag kang mag-alala, lahat pwedeng kainin. Mokran, pwede bang bumili ako ng ilang kabute at black fungus na ito? Kunin mo ng libre, walang bayad. Kinukuha sa bundok. Maraming salamat po, doktor. Hindi lang kabute ang iniisip niya. Isama mo na sa pagluluto ng karne at sabay na pakuluan. Shumin, nagluluto ka ba ng karne? Ang amoy na ito ay talagang nakakaakit. Gusto mong kumain? Sino ba ang hindi gustong kumain ng karne? Kung gusto mong kumain, bumili ka na lang sarili mo. Hindi ko naman sinabi na gusto kong kumain ng karne ninyo. Ang kapal ng mukha mo. Ang galing talaga kumain ni Zhu Shumin at ng iba nyo. Ngayon, makakain na naman tayo ng repolyo lang. Isa-isang mangkok ng kanin ang sapat na sa inyo. Sabay-sabay nating kainin ang nilagang repolyo na may karne. Ang sarap naman nitong sabaw na ito. Nakakabahala lang ang amoy nito. Sa tingin ko mas masarap pa ito kaysa sa karne na nabirsay ko na noon. Salamat sa iyong kabute. Bakit? Bakit siya? Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Chansheng, nasa bahay ba siya? Lolo, may tao na naghahanap sa iyo. Chu Ziking, bakit ka nandito? Tingnan ko lang kayo. Gusto ko sanang makipag-usap tungkol sa isang bagay. Pasok ka na. Sino ang pumarito? Kumusta? Ako si Chumuran, ang bagong dating na Ziking, Shen Zihao. Ay naku, ikaw pala si Chu Ziking, pumasok ka na sa loob at umupo. Huwag nang magpahangin sa labas, hindi na kailangan. Magandang magpahinga na lang sa loob ng bakuran. Gusto niyang maging mainit at malambing. Chu Zixing, kakatapos mo lang sabihin na may sasabihin kang usapan natin. Sabi ni Chansheng na ako, pumunta ngayon. Gusto ko sanang makipag-usap muli tungkol sa pagpapaupa ng bahay. Hindi ko na ba sinabi sa'yo noon? Hindi nakatira ang bahay na yon kasama ang isang batang babae tulad mo. Chu Ziking, huwag mong intindihin na ang bahay na iyon ay para sa isang batang babae. May mga nangyari ng ilang bagay noon.
Natatakot ka mong hindi ka makatulog ng maayos sa pagtira dito. Ate, tungkol sa bagay na sinabi mo. Nabalitaan ko na mula sa mga matanda at malalapit sa akin. Pero gusto ko pa rin gawin ang kwarto na iyon. Hindi ka natatakot. Bakit ka matatakot? Aling lumang bahay ang hindi pa nangyari ang anumang bagay. Saka na nga, ang tunay na nakakatakot ay hindi kailanman ang mga nangyari noon, kundi sarili lang ang nakakatakot sa tao. Sige, hindi na ako magpapayo pa. Sige, ipapaupa na lang sa'yo. Dati nang inupahan ng koponan ang bahay para sa mga nakatandang kabataan. Lahat ay 8 yuan bawat taon. Ang bahay namin ay medyo kakaiba. Ibibilang ko na lang sa iyo ng 5 yuan bawat taon. Tita, hindi ako pwedeng mang-abuso sa inyo. Since the team rents at 8 yuan, magkano tayo magbabayad ng 8 piso rin? Kung maganda ang kondisyon nitong bahay, hindi ka na rin makikinabang dyan. Bukod pa rito, kung sakaling ipauupa ko talaga ito ng 8 yuan, mukhang mapipilitan akong mamatay sa laway ng mga tao sa baryo. Haha, sige na. Sige, set at 5 piso na lang. Kuya o ate, talaga bang gusto mong tumira sa lumang bahay namin? Anong problema? Sabi ng mga matatanda, may multo daw sa bahay na iyon. May mga taong dumaan doon noong gabi. Nakakarinig pa rin ng kakaibang ingay. Anong sinasabi mong walang kwenta? Lahat iyan ay tsismis lang ng mga malalakas ang bunganga sa baryo. Kain sa daan pa uwi. Walang anuman, salamat, Shunzi. Mukhang kailangang maghanap agad ng banyo para subukan. Tingnan natin kung maaari nating mapabuti ang kalidad ng hangin. Narinig ko kay Chan Shengshu na gusto mong rentahan ang bakanting bahay nila. Alam mo na ang tungkol sa bahay na yon, di ba? Nagawa na ang lahat ng bagay para sa tatay. Nagawa na ito ang aking panganay na si Gao Qingzhou. Pangalawa si Gao Qingshan. Kumusta kayo, ito ba si Chu Zaiqing? Gaano katagal ang ginastos sa bahay na ito? Kahit ang mga damo na may laser ay nakakapagod na rin. Ngayon, talagang pinahirapan nyo ang sarili nyo. Lahat ay nasuri na. Saan kailangan ayusin? Bakal na teksto. Bubong ng bahay na gawa sa lupa. 3 lugar na pinagsasama-sama ang buhay. Maghintay muna hanggang matapos ang trabaho bago mag-ayos. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw. Kaya ayos lang. Pagkatapos ng 3 araw, lilipat na ako dito. Sa 3 araw, ito na ang magiging teritoryo ko. Pero may mga kakaibang tunog ba talaga sa bahay na malas ang feng shui? Kayo rin ang pumunta sa bundok para mangalap ng mga wild na gulay. Nga, wala namang masyadong gagawin ngayon. Kaya't sabay-sabay na tayong pumunta sa bundok para maghanap ng mga wild na gulay. Mga kabute at iba pa. Ngayon ay maraming natanggap na ani. Ngayon natutunan ko pa ang ilang uri na dati hindi ko alam. Halimbawa, pwedeng gawing salad o prituhin si KK. Dati hindi ko man lang matapang na hawakan. Isang araw na nag-ani ng mga wild na gulay. Sa totoo lang, masyadong maluwag. Matamis at malutong na kasiyahan. Maliwanag ang dami ng katas. Mas masarap ito kaysa sa anumang pipino na natikman ko noon. Tunay ngang iba ang resulta kapag ginamitan ng spring water sa pagtatanim. Sa bilis na ito, bukas ang unang ani. Produkto ng kuweba. Siguradong isang dekalidad na obra ito. Ngayon, si Zhou Shumin ay unang naglakad-lakad malapit sa bahay ni Guyong An. Nakasakay sa sandata ng pangunahing lalaki, ang ginseng na nagdulot ng kasiyahan sa Shengtang sa loob ng 20 taon. Tunay ngang may aura ng pangunahing babae siya. Mag-ikot sa gubat buong araw at ang makukuha ko lang ay ilang ligaw na gulay. Bakit ganito kalaki ang pagkakaiba ng tao sa isa't isa? Sa hinaharap, lumayo ka ng kaunti sa pangunahing grupo. Huwag naman sana mapahamak sa isang araw at mapabilang sa mga walang kwentang karakter dahil sa swerte. Magising na kayo na. Ngayon ang unang araw ni Xinzikin sa palasyo. Mas mainam na hindi mahuli. Ngayon ang unang araw ninyo sa palasyo. Maaaring mararamdaman mong mahirap ito. Ngunit ito rin ay para sa inyo, mga kabataang nakatira sa lungsod na nag-aaral sa probinsya. Tanggapin ang magandang pagkakataon ng mga mahihirap na magsasaka sa edukasyon. Sino ang mga ngahas na lokohin ako? Iulat ng tapat sa opisina ng mga kabataang komunista ng munisipyo. Si Stone Pencheng at kayo mga lolo't lola na mga veteran na kabataang tagapag-alaga sa kanila. Sige, Kapitan, bahala na ako. 3 hakbang sa pag-aani ng mais. Isang tao ang naghuhukay ng mais sa unahan.
Isang tao ang naghuhukay gamit ang kalasag upang putulin ang nakolektang mais. Isang tao ang nagdadala ng kalagayan sa dulo ng lupa. Bawat 3 tao ay isang sakahan. Magpapahinga ng ilang sentimetro bago bumalik. Ang mga tangkay ng mais ay mas mataas pa sa tao. Mag-ani ng mga buto ng wild melon. Ang mga balahibo ng mais ay nagkakalat ng magulo. Sa gabi may mga insekto na nakatago. Hindi naghahanda ng proteksyon kaya nakakaramdam ng buong katawan na hindi komportable. Hindi ito bagong impormasyon, sobrang formal lang. Mas nakakaasar pa kaysa sa dati kong alam. Lechu ay tahimik na nakatunghay. Dati kang nagtrabaho sa bukirin sa probinsya. Nung bata pa ay nanatili ako sa bahay ng lola ko. Kaya nakatulong ka na sa paggawa, hindi nakapagtataka. Huwag ka nang tamad. Magmadali kang magtrabaho. Huwag mo naman akong saktan ng ganito para lang magtrabaho. Hindi ko akalain na ang bilis mong magtrabaho ay ganito. Hindi pa rin kayo kasing galing namin mga matandang kabataan na may alam. Ay naku. Mula ngayon, hindi na ako magrereklamo na hindi masarap ang mais. Nalaman kong sobrang nakakapagod mag-ani ng mais. Higit pa sa pag-ani ng mais, nakakapagod din ang lahat ng proseso. Magtanim ng mais. Sa pagbubungkal, pag-aalis ng damo at pag-aalaga sa mga tanim, walang hakbang na madali. Normal lang na hindi nyo agad makayanan pagdating nyo. Pure ink dial Yumijuan 8 cm. Giant Chanfen isa 0 cm. Suailan 4 cm. Apenas 4 cm. Kailangan kong magbago bukas kahit mamatay pa. Ito ang unang asawa ng pangunahing babae sa orihinal na kwento. Magsaya ka sa iyong buhay na parang isang piloto. Hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 ginto. Sa ngayon, ang mga pribadong transaksyon ay nananatiling panandalian at mapanganib. Kung mapaparatangan ako ng iba, mapupunta ako sa kulungan. Pagkatapos nitong abala, kailangan kong pumunta sa baryo para mag-imbestiga. At Mejuan may sasabihin sa'yo. Handa na akong lumipat sa bahay ni Chan Shengshu. Kailangan mong lumipat sa bahay ni Chan Shengshu. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noon? Yung nangyari sa bahay na iyon. Bakit ka pa rin nangahas na tumira doon? Walang problema. Hindi ako natatakot. Sinasabi pa nga na ang bansa ay palaging nagtuturo na alisin ang paniniwala sa mga pamahiin. Pampalaya ng isipan ba? Gusto ko rin ng tahimik at payapa. Diyan ay swak na swak sa akin. Ang bilis naman nito. Matagal nang walang nag-aalaga sa bahay na iyon. Siguro hindi pa nila agad-agad matatapos ang paglilinis. Sabi ni Chansheng na abala sila nitong mga nakaraang araw sa paglilinis. Malapit na siguro. Sige, mag-ingat ka dyan. Kung hindi ka na makakatuloy, bumalik ka na lang. Mas maraming tao sa lugar na ito, masigurado. Naiintindihan ko, Ate Mejuan, salamat sa'yo. Tumingin ka, makikita mo na puno ng alikabok ang paligid. Paano nangyari ito? Salamat sa inyong pagsisikap. Lahat ito ay mga frame na ginawa ng lolo niya noong araw. Kahit na hindi magaling ang kanyang mga paa at mga binti. Pero ang galing niya sa paggawa ng mga frame. Matibay at matibay ang pagkakagawa. Lahat ng tao sa baryo ay gustong bumili sa kanya. Sayang. Hay, ang bunganga ko ay puro chismis lang. Bakit ko ba kailangang sabihin sa'yo ito? Basta na lang sa iyo. Nanghihina ang loob, humingi na lang sa Diyos. Ayos lang iyon. Hindi ako nag-aatubili sa mga ito. Gusto kong magdagdag ng katapusan. Hanapin si Zhang Yongqiang, ang karpintero sa nayon. Magaling ang kasanayan at makatwiran ang presyo. Sa likod ay may isang sariling lupa na nakatiwangwang, magtanim ng maliit na gulay. Marahil kasabay pa rin ito ng isang ani. Sige, okay. Tio Chansheng ay pupunta sa bayan sa Makalawa. Sa kabila ng 2 araw, maghihintay ako sa may pasukan ng nayon. Kainin mo na. Pwede bang kumain si Lola? Dalhin mo na, salamat, Ate Chu. Salamat, Ate Chu. Maingat kang kumain, si Yaoyu. Matutunan mo si ate mo. Parang isang gutom na multo na nangungulimbat ng anak. Hindi ba nila inaalagaan ang iyong pagkain sa bahay? Ay nako, yakapin mo na lang ako.
Ang isang matandang babae na kumakain ng magagandang bagay ay nasasayang lang. Ikaw na lang ang magtago niyan para sa sarili mo. Nang makain ng mga bata, sobra na ang nararamdaman kong paghihirap. Tita Kyujun, ang linis ng inyo ng paglilinis sa bakuran. Nakakatipid ako ng maraming trabaho. Isang piraso lang ng peach cake, hindi pwede, hindi pwede. Tita Kyuju, dito ako, walang kamag-anak na malapit. Kayo ni Tio Chansheng ang nag-aalaga sa akin ng ganito. Matagal na kitang tinitingnan bilang pamilya. Kung magpapanggap ka pang magalang sa akin, para mo na rin akong tinitingnan na hindi kasali. Sige na. Ako itong matandang asawa ay walang hiya na nagsabi ng tahimik. Kung may problema ka man sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Kung makakatulong ang tita, tiyak na tutulungan niya. Huwag, huwag. Ang mga merienda ng bata ay sayo na lang, ingatan mo. Sinabi ni Chen Sheng na kinuha rin ni Auntie Kyuj. Huwag kang mag-atubiling tumanggap. Ang balabal na pinalamanan ng daon ay mainit. Kailangan munang tahiin ang isang karaniwang tela para matakpan ito. Para hindi maging halata. Estante, balde, wardrobe, desk, dining table. Ang bahay ay walang anuman kundi mga pader na walang laman. Si Min-er ay pupunta na lang sa bahay ng biyenan niya. May natitirang 150 yuan, hindi lang ito basta-basta magagamit. Kailangang mag-isip ng paraan para makakuha ng pera sa mga susunod na araw. Hindi pwedeng palaging nakaupo at umaasa na lang sa kinain at inubos. Mga bata, alam niyo ba kung nasaan ang pinapangarap na bahay ni Zhangmu? Alam ko, alam ko. Si Wang Dong ang ikatlong bahay sa ikalawang huling hanay. Saan ba ang mga batang iyon? Hindi pa rin mahanap ng mga matatanda ang silangan. Hindi ko sinasadyang pagtawanan ang mga bata. Ngayon ako ang bagong dating nakabataang nakatira dito, si Chumoran. Gusto kong hilingin kay Ginoo Zhang na gumawa ng ilang kabinet. Para mag-assemble ng mga kabinet, pumasok na agad, pumasok na agad. May dumating na para mag-ayos ng mga kabinet. Miss, nakahanap ka ng tamang tao. Magaling talaga ang kamay ng asawa ko. Kahit sa ang baryo o bayan, sino mang gumawa ng kabinet, siya ang kinukuha nila. Alaynan. Anong klase ng material ang gagamitin? Yung matibay at durable ang elm, kaya medyo mahal ito. Madera de arena es barata sa ifsil de golpiers sa deformars. Ang presyo ay buong gawa sa yumo na 30 piso. Kahoy ng cedar 20 piso lang, kaya magagawa ito para sa babae. Huwag kang mag-alala sa presyo. Ang presyo na ito ay sa pabrika ng mueble sa baryo. Bibili lang naman ako ng aparador. Ang husay ng aming amo sa bahay ay hindi matutumbasan ng kahit sino sa aming bayan at karatig nito. Maliban sa gasto sa kahoy, hindi rin kami kikita ng malaki. Ang galing ng iyong salita kahit sa hinaharap. Paano ka pa rin magiging kampiyon sa pagbebenta? Sige, sa dessert na lang maghugas ng tubig gamit ang kalaykay at palakol. Binilhan kita ng maliit na bagay na water bucket at sandalan nito. Tatay niya, hindi ka ba gumawa ng 2 dagdag na timba ng tubig? Para kay Shuangzi ang kasal niya. Malayo pa ang kasal niya. Saka na rin ang pera pangbayad sa utang. Sige, ang deposito ng mga dayuhan ay 0 piso. Ibibigay ko na lang ang 3 piso kapag natapos na ang lahat. Pakiusap, tawagin si Ginoo Zhang. Ingat ka sa pag-uwi. Nakatira ka ba sa tindahan ng mga kabataan na nagsisilbing mga tagapag-alaga sa probinsya? Nakatira ako sa lumang bahay ng tagapagkwento sa timog ng Nayon. Ay naku, nakalimutan kong bumili ng kerosene. Sa ganitong paraan, hindi kikindat ang mata kapag tiningnan sa bintana. Nagpapagod lang sa pagtatrabaho. Nakalimutan ko ng kumain ng hapunan. Mas mainit at mabango pa rin. Mas komportable pa rin ang manirahan mag-isa. Pwede kang pumasok kung gusto mong pumasok sa espasyo. Kung gusto mong kumain ng masarap, kainin mo lang. Ang laki-laki ng kama na ito. Pwede kang umalis ng mag-isa kung paano mo gustong umalis. Mas masaya ang kumain ng hindi masyadong mabigat. Isang gabi lang.
Walang dehuskadora. Wala rin itong kagamitan para sa paggiling. Paano haharapin ang mga butil ng trigo na ito? Sa panahong ito, mas nais ko pang i-upgrade ang espasyo. Pero saan ko kaya makukuha si Yu? Baka bukas pumunta tayo sa likod na bundok para maglakad-lakad. Baka makalusot din ako sa swerte. Nahanap na ang sinaunang libingan na natuklasan ng pangunahing babae. Ay nako, naayos ko na ang buhok ko. Kapitan, naku po Diyos ko. Akala ko sinasabi ni Chansheng na maganda talaga ang bahay na yon. Ang pinakamalapit na kamag-anak na babae ay nagkaroon agad ng aksidente nang lumipat lang siya. Handa na akong pumunta para tingnan ito. Parang hindi galit ang tingin niya. Lahat ng mga kabataan na nagtatrabaho sa rural ay nakapag-ayos na ng mga gawain at umalis na. Sa kabilang side ng pakwan ay kulang pa rin ang tao. Sige, pumunta ka na. Yung sa bahay namin na si Lauzhao ay umalis na. Naging mataas na opisyal sa Upper City. Tingnan mo, ang batang ito ay may maliit na puwet at makipot na baywang. Ang sakit ng kati. Haha, kaya ngayon ay naipit na ako sa isang sitwasyon na parang inipit ng kuliglig. Kamakailan lang, ang mga manok sa likod bahay ni Biudali. Lahat ay kinain ng yellow rat snake. Nabalitaan ko na kagabi ay naglakad siya ng madilim sa tabi ng pugad ng manok. Hindi ko naabutan ang yellow whistle. Nahuli si Liudalaizi sa kanyang bakuran gamit ang salamin ng mahikahaha. Hali-balo ni Hali ang hamon ng direkta. Hahaha, dito niya tinamaan mula sa likod na bahagi hanggang sa pinto ng baryo. Sa huli, pamilya pa rin ang nagdala pabalik para mahabol ang lugar na ito. Para kang titis ng nayon. At parang isang malaking sentro ng chismis. Nabalitaan niyo na ba? Yung lumang bahay ni Chansheng. Inupahan ng isang babaeng kabataan na intelihente. Talaga bang ganito? Pati sa lugar na iyon, nagdududa pa rin siya. Mas totoo pa sa ginto. Sa tingin ko, tiyak na si Chansheng ang hindi matino. Hindi nila sinabi sa iba tungkol sa bahay. Baka nga bang nakatira doon na mga nakulong na kabataan ay nagkaroon ng sugat sa dugo. Posible talaga. Noong umaga, narinig ko pang tanungin ng kapitan ang tungkol sa bakit hindi siya dumating, yung babaeng tagapag-aral. Matagal na akong narinig kay Lanhua na nagsabi. Nakarinig pa rin sila ng umiiyak sa kanilang bahay sa gitna ng gabi. Bakit ako pa ang pinagbubuntunan nito? Sinasabi ninyo na yung babaeng mapagmahal ngayon ay hindi pa rin nagbago. Kung ngayon ay tumayo at sabihin sa kanya, ako ang tunay na asawang babae. Kailangan kong pasabugin ang mga matandang asawa na ito sa gulat. Hindi ko alam kung kumusta na yung maliit na yun. Naiipit na namang pilitin mag-akyat ng bundok para maghukay ng mga wild na gulay. Ang lupaing ito ang lugar kung saan nakahiga si Ziking noong nakaraang beses. Tunay na may malakas na kahulugan ang space dog mouse para sa maliliit na hayop. Ang karne ng kuneho ay nakapagpapaluso. Mula ngayon, tayo na dito na lang tayo umupo. Tita Springflower, Tita Springflower. Dali nang tingnan. Muling nagka-epilepsy ang master nyo at namutla na ang mukha niya. Anong sinasabi mo? Si Chanhua at si Shito ay nagkaproblema na. Malapit nang mamatay. Magmadali kang pumunta at tingnan mo na. Panginoon, anong kasalanan ang nagawa ko? Olimpiko. Mas okay na ako, wag mo nang guluhin ang aming batong bahay. Sige na lang. Mayroon bang isang tao dito na kilala si Chu Ziking? Kung may kailangan ka lang. Kapit ng grupo. Narinig ko kayong mga kabataan na alam ninyo ng kaunti tungkol sa medisina. Pabayaan kitang tawagan ka para tingnan ang kalagayan ng bato. Pupunta na ako ngayon. Maglakad ka na muna. Naku, anong gagawin natin? Sabihin mo nga.
May nangyaring masama sa kanya. Sabi ng kapitan na namutla na ang mukha ng bata. Wala nang hininga. Mukhang wala ng pag-asa. May mga bundok na, dahan-dahan ka lang sa paglakad ng mga bato. Dito na ako para samahan ka. CJ. Sino ang pumarito ngayon? Agad na dalhin ang mga bato sa kariton papunta sa health station. Sandali lang, huwag siyang galawin. Kapit ng grupo. Kailangan ng 1 oras para makarating si Nusha sa pampublikong health center. Pero ngayon si Tato ay humihinga na ng mahirap. Pagdating doon, malamang tunay nang masisira ang lahat at wala nang magagawa. Pakiusap, sabihin mong mag-alisan na ang lahat sa gilid. Kailangan ng batang ito ng sariwang hangin. Kung nais mong iligtas ang bata, huwag nang umiyak. Anak, ano ang kinain mo kanina? Pritong pande cereal at repolyo. May itlog pa rin. Naranasan na bang magkaroon si Stone ng allergy sa itlog noon? Inay ni Toshi, nakalimutan mo. Simula bata pa si Stone ay nagkakaroon na ng hindi maipaliwanag na mga paltos. Sinasabi ng mga taong nag-produce sa akin. Pero ang kanyang lola ay nagsabi pa na ang itlog ay isang magandang bagay. Paano maaaring makasakit ng tao? Shock anaphylactico. Pamamaga ng lalamunan. Sandali, Moran. Huwag ka nang magpanggap pa sa oras na ito. Alam mong hindi ka marunong maggamot. Agad na ipasok si Chansheng sa silid-aralan. Dalhin ang bata sa health clinic para sa agarang lunas. Huwag kang magpapasikat lang. Nakaligtad sa buhay ng batang ito. Ang buhay ni Xuailan ay nakasalalay dito. Ngayon hindi na panahon para magpasikat ka. Matagal na tayong magkaibigan mula pagkabata. Alam ko kung gaano kalakas ang lakas mo. Yung tungkol kay Lola Zhang na binanggit mo noong nakaraang sa tren. Siguro nagsisinungaling ka lang din. Chu Ziqiang, kaya mo ba talaga? Kung hindi, ako hindi kaya. Ngayon nyo lang mapapanood na pinapanood nyo lang na humihingalo ang bata. Kung ihahatid mo siya sa health station, maghintay ng 1 oras pa. Hayaan mong sabihin ng doktor na wala ng pag-asa ang iyong anak. Mas gusto kong subukan na ngayon mismo. Pakiusap sa aking bato. Nagpapanggap lang. Sino ang nakakaalam kung anong kalokohang tinutusok mo ng walang plano? Akala mo na ikaw ay isang Diyos na doktor ah. Ate, kung magtatangka kang saktan ako, tumahimik ka na. Anong pinagkakaguluhan niyo dito? Hindi nakatulong si Chu noon. Pwede mo pa bang mailigtas ngayon? Kapitan ng assistant squad, huwag kang magpapigil sa kanya. Gagawin mo lang siyang mas mapanganib. Maghintay pa muna ulit. Ay nako, naiinitan na ako. Hindi lang ba dahil naiinggit siya sa pagmamahal kay Moran? Kung nakakakuha siya ng atensyon, ibig sabihin ay may kakayahan talaga siya. Agad na siyang ibaba at hayaan siyang nakahiga ng patagilid. Huwag mong pipigilan ang paghinga. Pansamantalang ligtas na si Kapitan Stone mula sa panganib. Pero ang paghihingalo ay matagal na. Kailangan agad dalhin sa ospital para magreseta ng gamot laban sa allergy. Tama. Dalawa ang tao. Dahan-dahang ilagay ang bato sa karwahe. Inay, mas okay kung sasama ka. CJ. Dahan lang muna. Huwag kayong tumambay lang dyan. Gongsun ayaw na niya, magmadali ka na at magtrabaho. Tunay na malaking tulong ang nangyari kay Chu Ziqiang ngayon dahil sa'yo. Walang anuman. Sino man ang makatagpo ng ganitong bagay ay agad nakikilos. Ay naku, paano nangyari ito? Si Li Zhejiang ay talagang maganda. Mukhang ito na naman ang magiging bagong paksa ng usapan. Kapit Chu Ziqiang, may problema ba? Gusto kong humingi ng 1 araw na pahinga. Kakatapos lang namin lumipat ng bahay. Marami pang kulang na gamit. Gusto kong pumunta sa baryo bukas para bumili ng ilang bagay. CJ, bukas, ang karwahe ni Chansheng na nagdadala ng mga baka ay pupunta sa Gongsheng. Sige, salamat na lang sa kapitan. Pagod na tayo sa buong araw. Umalis ka na at magpahinga na, Yenen. Ang espasyo na ito ay hindi lamang nakakatulong sa paglaki ng mga halaman. Kahit ang mga hayop ay maaaring maibigay ang pangangailangan nila. Marahil ay makakapag-alaga pa tayo ng iba pang bagay. Oh, Moran, nandito ka na.
Kumusta, Ate Wang, matagal na kitang hindi nakikita. Ito ang babaeng sinabi ko sa iyo kanina. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo ang isang bagay. Naalala mo pa ba si Chen Gixia na naalis sa trabaho? Dahil sa nangyari noong nakaraan. Hindi naman talaga siya inilipat ng direktor sa logistics lang. Akala niya nakipag-ugnayan siya kay Wang Dasu. Ang pangalawang direktor ay pumunta sa logistic upang hanapin siya. Nadiskubre niyang magkasintahan pala sina Mrs. at si Wang Dasu. Galit na galit ang superwalis at agad na sumugod. Nabugbog pa ni Wang Dasu. Nasa ospital siya. Ang deputy director ay nagalit ng husto. Kailangan pa ring tanggalin ni direktor ang dalawa. Nag-aaway pa rin tungkol sa paghihiwalay. Kinabukasan, umalis si Wang Dasu bilang pansamantalang manggagawa. Ang posisyon ni Chen Gixia ay talagang nakuha ng deputy director. Ngayon na nagkagulo na ang mag-asawa, wala nang may pakialam sa kanya. Sa tingin ko, ang vice director ay halos 40 na ang edad. Paano ka makakakita ng isang babaeng nasa kanyang 20 taon para pakasalan? Si Wang Dasu es matapang at gwapo pa rin. Sino ba ang hindi may ibig? Paano? Baka may konti ka ring nararamdaman kay Wang Dasu. Kung hindi sana ako nagpakasal ng 2 taon ng mas maaga, baka naman talaga mag-isip-isip ako tungkol dito. Nene, salamat sa iyong kabayanihan noong araw na iyon. Dati-rati ayoko lang sana maging pansamantalang manggagawa. Sa bahay, inayos namin ito ng maayos para mapalitan ang kanyang pwesto. Ang pangalan ko ay Yang Xia. Mula ngayon, huwag mag-atubiling hanapin ako sa bus company. Sis, malinaw na naayos ko na para sa'yo. Haha, salamat na muna kay Ate Xia. Silent, ano ang binili mo ngayon? Kailangan ng tela para sa kama at kumot. 40 talampakang tela, magaspang na tela, 2 mao bawat talampakan. 20 talampakan, 4 na piras ng cotton cloth, 4 na sentimos bawat talampakan. 20 talampakan, 8 piras, kabuang 12 piras. Ikaw, Zhang, ang kalahati ng bayad sa pagtatapos ay nagamit na rin. Mukhang kailangan ko pa ring pumunta mamaya para magtingin. May paraan ba para kumita ng pera? Hindi pwedeng ganito na lang palaging nakaupo at umaasa sa kawalan. Sa imbakan ng babae, may isang batch pa ng mga depekto sa mukha. Ang presyo ay kalahati lamang ng normal. Baka ito ay isang patok na paninda. Maraming tao ang nakatingin. Iniiwan ko para sa iyo si ate. Paano ko maaaring tumanggi sa ganitong magandang bagay? Salamat, Tiyak Xia. Ang laki ng loob mo talaga. Ang grupong ito ng depekto ay hindi naman isang buong grupo. Binilinan kanya ng 20 talampakan ng sabay-sabay. Salamat na lang kay Ate Wang at nakiusap siya para sa akin. Ang bibig mo ay talaga namang matamis. Wang Jie, hindi siya nag-aalaga ng mga tao. Hindi ako magaling sa pananahi at wala akong makinang panghabi. Sa kabilang triad ay may isang mananahi na magaling-magaling. Makatwirang ang presyo. Pumunta ka na tingnan. Magkakaroon din yan ng katapusan sa tamang panahon. Magmadali kang maghanap ng paraan. Ate Wang, ito ay kamakailang tanim na kamatis mula sa amin. Kunin mo at tikman, huwag mag-alinlangan. Ang mga kamatis na ito ay talagang kahali-hali. Mas maganda pa ang itsura nito kaysa sa binibenta namin sa bus. Paano ka naman magdududa? Hindi na ako magpapakahirap. Maraming salamat, salamat po. Umalis na ako muna. May tao po bang nasa bahay? Sino ka? Magandang araw po, kayo po ba si Chalyu? May kailangan ka sa akin. Ganito, gusto kong gumawa ng isang set ng bedsheet at comforter cover. May nagrekomenda sa akin na pumunta sa iyo. Gusto kong gumawa ng mga trabahong may sinulid at karayom. Halika na, pumasok ka na. Anak, anong klaseng disenyo ang gusto mong para sa bedsheet at duvet cover? Mayroon bang tiyak na sukat? Ang bedsheet ay 7 talampakan sa 7 talampakan. Ang duvet cover ay 6 talampakan is 7 talampakan. Hindi ito mahirap gawin. Nababahala ka ba? Kung hindi ka naman nagmamadali, pwede kang pumunta bukas at magpaalam na lang bukas. Dapat nang magalit sa akin ang kapitan. Baka hindi ako makakapunta bukas. Makakarating ka ba ngayon? Kung talagang kinakailangan. Kahit mag-overtime ako ngayong tanghali, kaya ko pa rin matapos. Salamat sa tulong, ate. Magkano lang ang bayad dito? Madali lang ito, 5 sentimos sapat na. Sige, ibibigay ko na lang kapag natapos na. Kung hindi ka masaya, pwedeng baguhin pa. Sige, pupunta na lang ako mamaya para imbitahan ka. Tingnan mo nga ang mga prutas sa bahay namin. Pakiusap, kunin mo na ang 2 gin ng patatas na maaari pa rin.
Tingnan mo na lang. Sige na. Naliligaw ako. Ako ba ay nakakatakot ganito? Mukhang katulad ito ng usap-usapan tungkol sa black market. Tingnan natin. Ang sariwa talaga nito. Magdagdag pa tayo ng gulay at ito pa ang mga kamatis na ito. Napakaganda, kamatis na 5 puntos, talong na 5 puntos. Pakisuyo, 4 na puntos ang pipino at 2 puntos ang repolyo. Mas mahal ng 1 punto kaysa sa iba pero sulit ang mga gulay ko. Pare, bigyan mo ako ng 2 kilo ng sigarilyo ko, sigarilyo. Nanay, meron po kayong sasakyan dito, pwedeng hiramin, wala po eh. Pahiram mo sa akin ang nangungupahan, pwede siyang umupa sa kabilang kwarto ng 5 minuto bawat araw. Pakiusap, tulungan niyo akong tingnan ang tindahan. Sige na, sige na. Tingnan mo kung ano ang kailangan mo. Kumusta, kaibigan? Gusto kong magrenta ng sasakyan. Paano ang singil? Kaibigan, ano ang gusto mong rent? Gusto kong magrenta ng timbangan sa halagang 5 piso at 50 sentimo bawat araw. Pondo ng deposito 50 sentimos. Maghuhiram ng 1 araw. Ayo, ito na. Ay, nakabalik na ang espiritu. Anong tinitingnan mo, hindi ka ba nakatingin ng ganito kalalim? Walang problema, bakit ka nandito na hindi na kailangan magbantay sa pinto? Akala mo ba ako ang bantay ng pinto na palaging nakabantay? Kuya Yu, pinapunta si Gauzy para tumulong sa akin. Paano mo binebenta ang kamatis na ito? Ang 5 sentimo kada kilo ay sobrang mahal. Lahat sila nagbebenta ng 4 na piraso. Ate, tignan mo ang mga kamatis ko na ito. Lahat ay puno at makapal ang kulay pula. Pwedeng pumili kahit alin, lahat ay puno ng buto kapag binutas. Mukhang maganda naman. Pero sino, paano malalaman kung masarap o hindi? Maganda lang ang itsura, hindi naman sulit. Subukan mong tikman kung masarap o hindi. Malalaman mo kapag natikman mo. Ang lasa na ito ay tunay na hindi masama. Pakitungin mo ako ng 2 gin. Magdagdag pa ng 4 na piraso ng pipino at talong bawat isa. 2 ulo ng repolyo. Bigyan mo rin ako ng 4 na libra ng kamatis at 2 libra ng pipino. Bakit? Kanina pa bang sinasabi mong mahal? Ngayon ay bibili na rin tayo ng ganito karaming. Ang aking malaking apo ay mahilig kumain ng kamatis. Bumili ka ng ilang piraso para matikman niya. Nakuha na ang unang malaking kita. Kapatid, saan mo binili itong relo? Ang NARS ay dumating sa huling bahagi. Hindi maibibili ang pinakabagong modelo sa kooperatiba. Sabi ba ng kuya mo na ibibigay niya ang relo niya sa'yo? Ito ay para sa lalaki. Matagal na niyang suot ito ng ilang taon, hindi ko gusto. Magtiis ka muna habang nagsusuot. Maghihintay tayo hanggang sa kasal ni Mama next year para bumili siya ng bago para sa'yo. Yung relo na yun ay kulay rosas. Talaga ba? Pwede ba kitang mapanood muna? Ma, gusto ko talaga itong relo na ito. Baka hindi na ito makabili ng ganitong kagandang relo sa susunod na taon. Kamakailan lang ay sobrang laki ng gasto sa bahay. Sinasabi ng tatay mo na kontrolin ko. Sa susunod na buwan magsisimula na akong magtrabaho. Pagkatapos ay gagamitin ko ang sahod ko para suportahan ang gastusin ng bahay. Okay ba iyon? Nanay, yung maliit na kinikita mo lang ay para pa rin sa panggastos sa bahay. Ma, alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Bilhin mo na lang sa akin. Kuya, paano ito binibenta? Itong relo ay 200 pesos. Huwag mong sabihin na kahit ang pinakakaraniwang relo sa kooperatiba ay nagkakahalaga ng 160. Kailangan pang bumili ng industrial ticket. Kung hindi dahil sa gusto ng anak mong babae mo, may mga interesado kahit ibenta ko sa 220. Inay, yung relo na binili ni nanay ni Son Xiaohong para sa kanya kamakailan lang. Gumastos lang ng 180. Yung disenyo ay sobrang luma at pangmasa. Hindi pa rin ito kasing ganda ng binili ko dito. Kapatid, meron ka bang ibang mga bagay bukod sa relo na kakaiba at kahanga-hanga? Anong gusto mong kunin? Hindi ako, ang kaibigan ko ang gustong bumili ng radyo. Meron talaga akong radio.
Kailan ka pa babalik dito? Hindi ko masasabi kung kailan talaga. Baka mabigyan mo ako ng isang address. Kapag libre na ako, diretso ko siyang dadalhin doon. Dumating ka na. Pwedeng kang pumunta sa pamilya ng taga-tekstil para hanapin ako. Ang pangalan ko ay Wang Qingqing. Hindi na mamimili ng gulay, uwi na. Lola, kamakailan lang po, salamat sa inyo. Tinitingnan ang ilang kamatis sa stall na ito. Kunin mo at tikman mo. Ay naku, paano kita tatanggapin? Hindi ito espesyal dahil sariling tanim namin. Tita, paano po ninyo ibebenta ang mga itlog na ito? Malaki at maganda, 1 piso bawat isa. Kukunin ko lahat ng 15 na ito. Tama, may mga sisiw ba kayo? Katatapos lang ng hatching, 2 piraso lang ang inilagay sa isang kanto. Mabilis lang ako babalik. May tao ba? Pumasok ka na. Ayoko na pumasok. Lumabas ka na at ibalik mo na ang deposito. Matagal na akong minomonitor ng iba. Eriezi, anong ginagawa mo sa pagsara ng pinto, kabayo ka? Hindi ko alam kung bakit parang isang pugad ng mga tulisan ang madilim na lugar na ito. Uy, Kuya Yu. Iniisip ko na may pinag-usapan kayo. Hinawakan niya lang ang pintuan at isinara ito nang walang pakialam. Saan mo akalain na magiging ganito kadilim, walang kwenta ang usapan? Buksan mo na agad ang pinto, sige na, okay na. Kaibigan, huwag kang kabahan. Katatapos lang ay isang aksidente. Lumapit ka, umupo, uminom ng tsaa para maibsan ang gulat. Salamat, hindi na kailangan. Pumupunta ako para ibalik ang pamatpat. Bakit ka nagmamadali, huwag na ang deposito. Yanan. Kaibigan, maganda ang negosyo mo ngayon. Anong balak ninyo? Huwag kang kabahan, kaibigan. Binilin kitang pumasok lang naman para makipag-usap tungkol sa isang transaksyon. Anong negosyo? Maaaring kitang tumulong na ibenta ang nasa kamay mo. Kaibigan, nagkakamali ka. Isa lamang akong ordinaryong taga-baryo. Dito ako nagbebenta ng ulam para mabuhay. Anong klaseng bagay ang iyan? Karaniwang tao sa probinsya. Paano ko naman hindi alam? Ngayon, mga taga-baryo, kahit anong oras ay madaling maibebenta ang isang piraso. Ito ang mga bagong relo na mahirap nang makita sa merkado. Hindi ko rin tatanungin kung saan nanggaling ang mga produkto mo. Ang tanging bagay na kailangan nating gawin ay kumita ng pera. Sa totoo lang, ito pa lang ang unang pagkikita natin. Hindi realistic na mapagkatiwalaan mo ako ng lubusan. Pwede nating subukan munang makipagtulungan para sa isang beses bago ka magpasya. Maaaring ito ang magandang paraan para makuha ang impormasyon. Pero kailangan nating subukan kung mapagkakatiwalaan talaga. Wala na akong mga malalaking bagay tulad ng relo sa kamay ko. Hindi ko alam ang tungkol sa mga produktong pang-agrikultura. Mayroon ka bang paraan para maibenta ito? Ang sinasabi mo ba ay yung mga gulay na binenta mo ngayong araw? Gaano karami ang kaya mong dalhin, gaano karami ang gusto mong kunin? Kahit gaano karami ang stock mo, kakainin ko lahat. Sa ngayon ay may humigit kumulang 2,000 kilo ako. Pwede kitang bigyan muna. Kung maayos ang pagtutulungan, maaaring ipagpatuloy ito sa susunod. Nasaan ang mga pagkain? Bakit nagmamadali si Comrade Chen? Unahin muna nating tapusin ang unang transaksyon. Tungkol sa mga susunod pang mga kalakal. Tignan natin kung magiging maayos ang unang pagtutulungan natin ngayon. Kaya inaasahan ko na magiging maayos ang ating unang pagtutulungan. Hindi ko alam kung paano tatawagin si Comrade Chu Leike. Basta't hindi marinig na peking pangalan. Masaya rin ako na nabuhay ako ng walang saysay. Kumusta, Komunista Chu? Magkita tayo bukas ng alas 6 ng gabi sa gubat sa kanang bahagi ng komunidad. Ipapaliwanag ang detalye ng code sa tamang lugar bago magpatuloy. Bini-bini. Ayon sa napag-usapan, dinala ko na ang manok para sa iyo. Kakabayad lang namin itong 5 o 6 na araw, buhay na buhay at masigla pa rin. 10 isa, 2 piso bawat isa. Kung gusto mong kunin lahat, 2 piso na lang ibibigay ko sa iyo. Buong pamilya ay nagkita na. Ay naku, kaibigan, dumating ka na, handa na ang iyong kama. Pasok ka na, ate. Walang problema. Magaling ka talaga sa pagluluto.
Huwag kang mag-alala. Karaniwan maraming tao ang gustong kunin ang baboy na ito nang hindi nagsasawa. Kukunin ko na lahat ng ito Ang laki ng kabaitan, Shu Zaiking. Nabili na lahat ng mga bagay, kompleto na. Sige, umuwi na tayo. Si Chonsheng ay bumalik na. Nandito na si Kuya Zhang nag-init sa araw. Noong bata pa ako, parang meron ding ganitong puting tanga. Isang piraso na 2,000 jin ang timbang, buong pamilya ay apektado. Noong panahong iyon, nagpatuyo si Lola ng mga bedsheet. Para siyang maliit na torotot. Nagsusulpot-sulpot sa dagat ng mga nakalutang na kama sa ibabaw. Ang buong bakuran ay puno ng tawa. Sa huli, pumanaw na ang lola at lolo. Paano ba ang isang pag-ibig sa mundong ito? Unahin nating ayusin ang baboy na paa at malaking bituka nito. Samantalahin ang bakanting oras para pumunta sa bundok at mag-collect ng kahoy. Hindi pwedeng mawala si Tianlong. Pumunta na kaya sa palasyo? Nakakalula na isang ginseng. Kakausbong pa lang ng binhi. Pinakamadalas 1 o 2 taon lang ang nakalipas. Bakit ang swerte ng pangunahing babae na ito? Pumasok lang sa bundok ng walang pakialam. Nakatuklas lang ako ng 20 taong gulang na ligaw na ginseng. At malapit na akong makalimutan ang daan sa bundok na ito. Sa wakas na diskubre, yun pala ay isang maliit na punla lamang. Ito ba ay makatwiran? Ito ba ay patas? Nakakainis na ang aura ng pangunahing babae. Kahit ang lamok ay maliit, karne pa rin ito. Mas mabuti pa rin ang meron kaysa wala. Mas mabuti pa ang 2 paraan kaysa matapakan ng hindi sinasadya ng iba. Malapit nang magtagpo tayo. 2,000 ginto ay nasa harap na mismo. Hindi pa nakakakain buong isang araw, nagsimula ng kumanta ang chat ng Empty City Plan. Unang pagbubukas ng palayok sa bagong bahay. Kahit paano, kailangan gumawa ng 2 ulam. Yung masarap ay sobrang sarap na hindi mapigilan. Bakit ang pangit mo na ngayon? Na-download na. Sa ilang sandali pa, pwede nang subukan magbenta ng mga kuneho para kumita. Ang pagbabago na ito ay sobrang laki. Dito sa Muran. Baka sabihin mo ng napakaunti naman. Naku po. Ang ganda-ganda niya. Kung may problema ang mata mo, magpatingin ka. Sino ang sinasabi mong ikaw? Mabuting aso, huwag harangan ang daan. Ikaw. Huwag mo na siyang pansinin, nagkagulo lang siya dahil sa inggit. Bakit hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw? Sa mga nakaraang araw, nagtrabaho ako sa ibang lugar. Kumusta ang paninirahan mo doon? Kumusta na ang pag-adjust mo? Maayos naman ang pagtira ko dito. Minsan lang naman nakakarinig ako ng mga kakaibang ingay. Karapat dapat. Bakit niya kailangang lumipat pa talaga? Ang sama naman ng feng shui niya. Mas maganda sigurong bumalik ka na lang dito. Hanggang ngayon, ligtas pa rin ang dorm na tinutuluyan ko. Huwag na, bago pa man magkano, hindi pa sapat ang halaga.
Hindi na ako babalik para magulo pa. Ang ingay na ito ay walang epekto sa akin. Hindi ka ba natatakot? Walang dapat ikatakot. Maaaring sobra lang ang iniisip ko. Baka ing tunog lang ng daga iyon. Ang tapang mo talaga. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, 2 buhay ang nahulog ng 2 sentimetro. Taas ang taas ng pagtanggal ng mais ng ilang sentimetro. Magpakita ka mismo at tumalon ka mismo. Sa nakaraan, hanggang kamatayan, walang sinuman ang nangahas na lumapit sa bahay na iyon. Nakakalugod niyang manirahan dito ng walang problema. Hindi naniniwala sa masama o may panlaban. Mukhang mas mabuting lumayo na lang sa grupo ng pangunahing tauhan sa hinaharap. Ang aura ng pangunahing tauhan ay para sa kanya bilang isang pounds. Hindi dapat maliitin ang lakas nitong makasakit.